Let us worship the Lord before we sit 'Cause I down. lift my voice to sing you praise. No matter what life may bring my way, I know that you are the God of my life. You are the one who holds it all. Yes, Holy Spirit. I lift my hands to worship you, nowhere to find a love so true. I know that you are the God of my life. Jesus, I am crying out, come Holy Spirit. Your presence. Yes, Lord. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit, move in your power. Jesus, you are all, you're all my soul longs for. My heart is calling out to you. Jesus, my Lord, change and mold me to be more like you. All my life I live to worship you. Purify me, set my heart on fire. Let me come through your God. Change and mold me to be more like you. All my life I live to worship you. Purify me, set my heart on fire. Let me come through your love. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Make me pure as gold. Worship. Thank you, Lord. Unify this place. Come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. Cleanse us. I give my all for you alone. Pour out your Spirit, move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Jesus, my Lord. Come on, pray in tongues now. Pray. Pray, pray, pray. Leaders, pray. Come on. Maluwag pa. Mabilis lang ito. Ang ating authority. Kasi ipanalangin po natin na hindi po nagagamit ang otoridad ng bawat isa laban sa spiritual kung kaya nalulusutan po tayo. Let us pray. Father God in heaven, as we pray right now, Lord God, Yes. give us the authority, give us the knowledge, wisdom. Yes, Ang dalangin po namin sa Diyos, O Panginoong Hesus, maunawaan po namin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Yes. ang aming pag-aaralan sa oras na ito. Kaya mo, O Diyos, na wag po kayong malusutan ng kaaway. Yes. Manalangin po natin maging handa. Lord, at dalangin po namin na kumilos kang patuloy. Kumilos kang patuloy sa lugar na ito, O Banal na Yes. Espiritu. Yes, Baguhin mo kami at maging katulad ni Kristo from glory to glory. In Amen. Jesus' name,
Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po. Are you ready? Do you have your Bible with you? Notebook and notes? Men, mga scholar, handa na magbasa. Sa Luke 10 natin, 1-24, binasa kanina, no? Na sinend ni Jesus Christ 2 by 2 mga alagad. Amen. Nalulusutan po tayo kasi hindi natin alam ang authority. Sa Luke 10:19, God has given us authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all. Everybody say all. Luke 10:19. Ano sabi diyan? Ano sabi Luke sa 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Amen. Everybody say all. All. One more time. All. One more time. All. All. Not few, not some, but All. maliwanag po ba yon? Yes. Amen. Ay, pastor, medyo di ko kaya ito, diwende. Ay, kapre, medyo malaki, diwende lang ako. Everybody say all. All. God has given us. Kaya, hindi natin alam ang autoridad natin. Simula pa sa Genesis, no, para may I recall, 1:26. Basahin po natin. Hindi ko na ilagay dyan, ano. Okay po. Sige lang. Pabalik muna tayo sa authority bago natin, ano. From the very beginning of time, God has given us the authority. I given you dominion. Yes. Asa? Oo, bago natin ano yun ang power and authority. Sige, ano sabi dyan? Genesis 1:26. Oo. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang Bawas tao sa ayon kanila. sa ating larawan, ayon sa Yes. ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, Yes. malaki o maliit. Nilangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Amen. God has created us in the image and the likeness, after our own likeness, no? To give them what? Authority or dominion. Pag simula pa, binigyan ka na tayo, tao, the human being, the human race from the very, very start pa. To the sea, no, para maayos yung mga palaisdaan, mga isda, no, para hindi pumasok ang China sa Philippines. Meron tayong power, authority, na hindi natin ginagamit. Ano pa? Pangalawa, doon sa mga air, para ang mga nuclear weapon ng kalaban ay wag pumasok sa atin. Hindi lang spiritual, kundi physical. Ha? Pinapabayaan natin yung authority, kaya tayo naloloko ni Satanas. Hinihintay lang tayo na magapi o pumasok. Lahat ng mga produkto ng China, binibili naman natin. Mas mura kasi. Pero ayaw natin sa Chinese. Pero bili kayo ng bili. Ayaw nyo bili ng American made, original. Ayaw niyang European made. Gusto nyo, China. China made. Ang iba po ay nagkakaroon ng mga kampante, pagiging kampante sa kanilang mga buhay, kung kaya't ilan po ay nahirapan na malagpasan ng pagsubok sa kanilang hinaharap. Naging kampante tayo, kaya authority natin kasi hindi natin ginagamit. Ano ba ang authority natin? Maliwanag na simula pa binigyan tayo ng authority ng Lord. At pinamigay pa natin yung authority natin kay Satanas nung nagkasala po tayo. Si Eva at Adan pala, ang ating ninuno. At nawala yun at nirestore ito ni Jesus Christ yung namatay siya sa krus. Amen. Yung espiritong ito, yung authority. Wala pong bisa ang pangalang Jesus kung wala rin si Holy Spirit. Kahit Jesus ka ng Jesus dyan, kahit ano pang gamitin mong powerful yung salitang Jesus, ano? Wala pong problema sa pangalang Jesus. Maraming gumagamit yan, pangalan ng kanyang anak. Yes. Kung ano-ano, pero walang bisa. Why? Because wala si Holy Spirit doon. Kasi dapat yung tatlo nandoon. Kinikilala ka ng
Elohim, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wala pong bisa yon. Kaya kailangan maintindihan nyo, yung authority ay nasa tatlo. Kinilala ka, anak, anak ka na, okay? Because you receive Him as your personal Lord and Savior, si Jesus Christ, God the Son, and you are being empowered, tinatakan ka ng Banal na Espiritu, not just receive Him, but you are being empowered when the Holy Spirit has come upon you. Acts 1:8. Ano sabi doon? Gawa In 1:8. Acts 4:31. No? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Dumating sa ang Panginoong Hesus, pero hindi naman gano'n nag-i-stay ang power. Nagkaroon, everybody say power. 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 Amuyin yung katabi nyo. Hindi yung power na yan, no? Yung talagang when the Holy Spirit has come upon you, you will become saksi Yeah. na ang totoo ang Panginoong Hesus Amen. sa buhay mo. Amen. Kasi totoo ang Holy Spirit, totoo ang kamatayan sa krus, totoo ang aking religion na pinasok, totoo because there is power. Everybody say power. Power. Ha? Dunamis, sabihin sa ano, merong kapangyarihan, lumalayas si Satanas, diba? Sa tuwing nagdi-deliverance tayo, nakikita nyo naman kung paano sumunod ang mga demonyo sa atin. Amen. There is power. Nagulat ang mga tao. Kahit noon po ay may deliverance na. Alam yan. Diba? Amen. Wala pa si Jesus Christ, may deliverance na po. Dahil tinanong sila ni Jesus. Dahil sinabihan si Jesus na nagpapalayas yan dahil sa kapangyarihan ni Beelzebub. Ano sabi? Ang karapatan ko, kung ako'y nagpapalayas kay Beelzebub, anong karapatan nyo na kayo nagpapalayas ng mga demonyo? Kaninong authority kayo nagpapalayas? Ibig sabihin, para sa ginagawa, pero tinutuya mo yung akin. Ha? Noon pa po may deliverance na, kaysa baka hindi nyo alam. Akala nyo deliverance ngayon lang. Kaya po yun, matututunan niya sa Agidumid. Amen. After Jesus, meron ng deliverance. Ay, before Jesus pala, meron. And after. Amen. You will receive power. Sabi, mag-i-stay ang Emmanuel. God is with us. Ang Holy Spirit. No? Mag-i-stay ang Holy Spirit na dati kasi come and go. Ang Holy Spirit, pag sinapian si Samson, lalakas siya, di ba? Papatayin niya yung mga Palestine. Pag sumapi kay Saul, di ba? Ang Holy Spirit, nagpa-prophesy siya. Amen. Nung umalis yung Holy Spirit kay Saul, pumapalit yung demonyo. Yun, di ba? Kaya pag tumutugtog ng harp si David, lumalayas yung demonyo kay Saul, kaya tinatawag niya lagi. Kaya nung sinapian si Saul, di ba? Sinibat niya. Sinapian si Saul. King Saul, hindi si Paul na naging Saul. Sa Old Testament. Nagbabasa po ba kayo ng Bible? Amen. Sinibat niya si David dahil sinapian. Buti na lang, nakailag si David, no? Pero pagka tumutugtog si David, lumalayas ang demonyo. Amen. Dahil merong sa pagtugtog, pagkanta, lumalayas na mga demonyo. Dapat ganun sa church, amen? Amen. Natitira mga soul. Ang problema natin ngayon, yung mga kaluluwa, nag-i-stay, Hindi po yung mga demonyo nakikita nyo pag may nagmamanifest. Yan po yung mga soul, kaya nakaka-stay sila. Kaya nag-ano sila dyan. Hindi yan mga demonyo. Hindi po lahat yan demonyo, kaya tuturo namin yan sa inyo. At yan po kayo. Yes. Kailangan po natin na patuloy na papuspos ang mga tao sa presensya ng Panginoon. Kasi naging kampante tayo. Maging sensitibo sa spiritual. Acts 4:31. Acts 4:31. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Sinasabi ng mga ibang mga ngaral na Acts 1:8 lang. Pero mapapasin nyo, Acts 4, napuspos na naman sila. At marami pang verse sa Acts. Kala nila, isa lang ang baptism, one time lang. May tinuturo yan, doon lang yan nangyari. Sa Pentecost, yun lang yun, tapos na yun.
At patuloy na, tapos na raw. Kaya napipigilan ng mga churches ngayon na magpapuspos. Dahil nga, hindi sila nag-aaral, di pa nagbabasa. Kaya nga nag-aaral tayo para hindi tayo mauto, maloko. Yung authority natin, magamit natin, at hindi tayo mapanghinaan o madapa. Hindi tayo nagwe-wave na parang alon na kung hasan ng hangin, dun tayo. Amen po ba? Amen. Kaya stick on to teaching. Huwag kayo nakikinig sa kung ano ng pastor. Dito lang kayo kasi meron pong feeding na dito lamang merong diet ang deliverance na hindi makakain sa iba. Hindi malunok-lunok ang mga teaching natin. At doon, mga light lang doon. Yung mga pang merienda. Pero wag kayong mag-ano doon. May sariling diet po ang JCGD. Amen. At tulad na naman, narinig ko na naman sa pastor, hindi na ako magpapangalan. Kanina, sabi niya sa Luke 6:38 daw, give, it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over. At may nag-like na member natin. Ang sabi daw doon, ay hindi raw sa pera yon. Mali siya doon. Dahil hindi lang sa pera dapat. Pwede ka kasi magbigay. Hindi lang pera, kabutihan, services, o ano magaganda. Basta sabi doon, give. Sinuturo niya. Tinitira niya mga pastor. Na mga pastor, pandagdag daw collection, di ba? Di nang liit, nakakapanliit naman yun ng mga pastor. Kala niya ng mga pastor tuloy lahat. Siya, laki-laki niyang church. Tapos tinutuya niya yung mga pastor na nanghihingi. Ang tagal ng aral na yun. Give. Sinabi, give nga eh. Kung ayaw mo pera, di huwag ka tatanggap ng pera. Diba? Sa akin na lang yung pera. Give lang doon. Di sinabi yung pera. Di huwag ka magpera. Huwag mong huwag mong ikahon ng pagbibigay. Kaya nga sabi ni God, tama ba na mag-tax ang mga taong bayan? Kumuha siya ng coin. Sino ba ang nasa coin? Ang sabi ng Panginoon ng mga taong bayan, Si Caesar. Caesar pala dibigay niyo sa kanya. Diba? Napakatalino ng Diyos. Dahil hindi lang pera sa Diyos. Lahat ay sa Kanya. Amen? Ang buhay mo ay sa Kanya, bigay mo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige. Alam mo, mga spiritual, naunawa lang mga spiritual people. Amen. Kaya, I need you to be spiritual. Ang Biblia po ay hindi binabasa ng literal. Kaya, Bible na aralin mo na practical theology. This is not practical. This is spiritual. Lahat ng sinasabi ng Diyos ay spiritual. Amen. Pero halos parallel siya, Pero it doesn't mean na dun lang to nakapaloob. Kaya hindi to binabasa nang hindi nananalangin. Amen. Minsan nag-aayuno pa para maintindihan. Para yung flesh mo mamatay. At maintindihan mo na lang, di ba? Labo na ng mata mo. Patay ka na. Ito na lang na binabasa mo. Palalakasin ka niya. Wala na gutom ka na Lord, ano ba ito? Lalong di naintindihan. Joke po yun. Nagjo-joke po. Hindi kayo tumatawa Hindi nyo ba ako kilala? Si lang tumawa? Si Dennis. Matataas ang IQ, nagtatatawa yun. Joke lang. Huwag po kayo may wipikon sa akin, Ako po ay joker. Sa baraha, ako po yung joker. Ngunit katulad lamang po ng mga mensahe, kagabi nga, nung Friday, patuloy po maging malalim sa salita ng Diyos upang ganong hindi po tayo mauto ng kaaway. Amen. Tama po ba? Amen. Upang magamit ng autoridad natin na pinagkaloob ng Panginoon. Hindi po tayo magamit-gamit kasi hindi natin alam yung authority natin. Kala natin ang pastor lang may makapangyarihan. No. Same power that Jesus raised from the dead lives in us. Amen. Yung tinanggap nyo, isa lang yon, isa lang po yung buong buo. Amen. Wala pong kalahati, kapiraso, konti. Ngayon nga lang, nag-ooperate siya because of your faith. Depende sa level of your understanding. Depende sa level of your faith. Amen. Diba? Yung mga faith healer nga Hindi naman,
Banal ba yung mga yon? Kaya nila magpagaling, talo pa kayo mga Kristiyano. Ha? Kaya nila because faith healer nga sila eh. May napapagaling naman sila eh, kahit pa pa, kaya marami ang naniniwala sa kanila eh. Why? Because yung sa belief, napakalakas po nun. Paniniwala mo lamang, gumagaling na. Amen. Tapos, pupunta ka pa, napakalayo ng biyahe mo, pupunta ka sa kanya. Pagagalingin ako nun. Yung pa lang, hindi po banal yun, ha? Yung mga Kristiyano, ano nangyayari? Marami. Kailangan pa niya na isang timbang anointing para maniwala. Yes, Lord! Give me more! Tsaka siya maniniwala. Sinaklob mo na yung timba. Yan na! Ayaw pa rin maniwala. Napakahirap paniwalain ng isang tao. Hindi ko po sinasabing kayo yun, ano? Ang autoridad na katulad na ginagawa ng Panginoong Hesus ay nung nandito siya sa lupa, ay pinagkaloob sa atin, no? Same, ano power that reaches sa Romans 8 yun, pakiano nga, para maintindihan nila. Paki-search. Kung kaya po kailangan matanggal sa inyo condemnation, same power that Jesus raised from the dead lives in us. Parehas lang po yun. Upang sa gayon maunawaan po na maigi ng bawat isang autoridad pinagkaloob ng Panginoon. Kailangan po matanggal ang condemnation sa iyo at sa iyong kapwa. Ayun o, bakibasa. 1, 2, 3, lahat tayo. The Spirit of God who raised Jesus from the dead Lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by His same Spirit living in you. Amen. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Huwag kayo masyadong nag-iisip. Maniwala ka na lang. Pakisasabi mo, maniwala ka na lang. Maniwala ka na. Ayan lang hinihintay ng Panginoon sa iyo. Maniwala ka lang. Nais na mahasa ang pagiging sensitibo ng spiritual natin. Pagiging sensitibo sa banal na spirito, yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Centipede ka ba? Okay yan. Masyado ka bang sensitive sa mga bagay na salita ng kapwa mo? Okay yan. Senyalis yan. Na pwede ka maging sensitive sa spiritual. Amen? Okay yan, magiging centipede. Ha? Nais ng Panginoon, vice versa, maging sensitive din kayo sa banal na espiritu. Mahasa. Ito ang isang pagmamatsyag na kung saan handa po ang bawat isa na sumunod sa atake ng kaaway. Amen. Things that are not tested will not stand. Lahat po kayo ay dadaan sa apoy. Amen. Sa pagsubok. Gagamitin pa yang napakalapit mong kamag-anak. Kasama mo sa buhay, sa bahay. No? Siya pa. Bakit siya pa, O Lord? At sasabihin mo, bakit siya pa? Kristiyano pa naman siya, di ba? Maraming ganyan. Things that are not tested will not stand. Dumadaan po lahat yan. Amen. Lahat tayo ay dadaan at dadaan sa pagsubok dahil gusto ng Panginoon maging matatag tayo. Amen? Amen. Maging matibay ang ating pananampalataya. Amen. Na hindi basta-basta magagapi ng bagyo. Dumaan man po ang kaaway, pagsubok. Kaya nga sabi sa Ephesians, diba? Put on the full armor of God for the days, pagdating at dumating ang evil days, you will stand. Amen? Amen. Pakiano nga yung verse niya, Ephesians. You take up the full armor of God. At yung mga armor na skeptics kayo, hindi nyo maintindihan. Sa agid, yun na naman yan na malalaman. Put on the full armor of God, the ring of God's protection. Ring of God's protection. Bibigay namin yan. Umatin po kayo 1,000 pesos lamang. Ring of God's protection, the armor of light, na biblical po lahat yan. The angel of the Lord, the wings of covering, crown of beauty, all of joy, garments of praise.
ibibigay namin lahat ng mga versikulo, kapitulo, versikulo. Ha? That you may be able to withstand, meron pala rito, in the evil day. In your evil day, to stand firm. Amen. Hello? Kaya ka dadadapa eh. Kaya ka napapanghinaan, nakakalimutan mo yung armor. Ay, oo nga pala, armor. Armor. Ha? Ano ba to? Parang wala naman nangyayari. Naminipis po kasi yan. No? Kasalabanan, nabubutas, di ba? May labanan eh. Nagsuot na ako kanina. Susuot na naman ako. May labanan eh. Amen? Amen. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam sa spiritual, kaya nga tinuturo. Kailangan babaan, Psalm 16:11. Awit 16:11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang ilan po ay naghahanda pa lamang tuwing magkakaroon ng atake sa kalang buhay, kung kaya't nagkakaroon ng delay. Puro kayo handa. Delay to. Kaya't kung iba ay nadadapa, ang bagal mo, nalilate pagmamatsyag at nagbabantay sa spiritual, na kung saan naging kampante. Naging kampante tayo. Pero ang sikreto po, pag naging kampante po tayo, ang lingkod po, kung kaya nadadapa. Kung kaya po, sa pagkakaroon ng pagmamatsyag sa spiritual, ito po ay na-equip sa salita ng Diyos, upang sa gayon hindi po sila mauto ng kaaway. Ang sikreto ay baba sa presensya ng Diyos. Amen. Because in His presence there is fullness of joy, and in His right hand there are pleasures forevermore. Amen. Kaya ka malungkot eh. Pakatingin mga katabi mo, malungkot ka ba, kapatid? Baka nakukulangan ka na. Tulog ka na naman. Kape. Kulang sa kape. Ang Lord po nagsasabi niyan. Hindi po ako, ito po yung binaba ng anghel ng Diyos. Do not get offended when I'm saying things, no? Ginagawa ko lang ng art, pero hindi po, ano to, yung mensahe. Learn from the Word of God. Lahat po yung binababa rito. Alam po, napakapalad nga natin eh. Yes. Sa dami ng churches talaga naman. Alam nyo ba yun? Sa dami ng churches all over the world. Ewan ko lang iba, no? Sa atin nababa ang mga messenger of God. Amen? Amen. At sinusulat lang natin ang sinasabi niya. Hallelujah. At ako na may ututo, sinusulat ko. At sinandi. Masunurin. Amen? Amen. Tayo masunurin. At sinasabi natin sa iba. At sineshare natin para matuto. Upang dumating man ang mga pagsubok, tayo ay nakatayo pa rin. Amen. Amen? Amen. Nakatayo pa rin tayo. Ngunit magagawa lamang po yan ng mga tao kung tayo po ay magkakaroon ng concern sa iba. Siyempre, bakit ka nga naman magpapalakas? Bakit ka magpe-pray? Bakit ka bababad? Bakit ka gagamit ang authority kung sarili mo lamang ang iyong iintindihin? Kailangan po may concern tayo sa kapwa, hindi lang sa iyong sarili. Kaya ayaw ng Diyos na makasarili. Walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang. Sarili, wala kang care group, wala kang inatinan. Hindi tayo nakadesign to live by ourselves. At hintayin na lang natin si Jesus dumating. Walang ganon. Pakisabi sa katabi mo, walang ganon. Gumising ka, walang ganon. No? Huwag mo akong tulugan, walang ganon. Ha? Kailangan po may concern tayo sa kapwa. May legacy, may tinuturuan, may inaakay sa Diyos. Amen. Patungo sa kabutihan, patungo sa buhay. Kaya tayo na hindi tayo nakakagamit ng ating authority o hindi natin na-apply ang authority natin o kaya hindi tayo babad, hindi tayo nakakababad kasi wala tayong concern sa kapwa natin. Pakialam ko sa inyo, ang gusto ko lamang, ang aking pamilya, kumain, matulog, for tomorrow we die. Let us drink and be merry,
for tomorrow we die. But when we have concern sa kapwa natin, at yan ang gusto ng Panginoon, doon lang po tayo na-apply ang ating otoridad at bumababad tayo ngayon sa Lord dahil gagamitin tayo ng Panginoon. At through that, tayo lumalakas. Amen. Sa patuloy nating pagpapagamit, gaya ng Panginoong Yesus, may pagkain ako, hindi nyo nalalaman ang tuparin ang kalooban ng Panginoon. Lumalakas siya. Gusto siyang pakainin. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, kain ka na. Hindi, busog ako. Meron akong pagkain, hindi nyo nalalaman. Ano yon? Nag-share ng gospel sa Samaritan woman sa well, di ba? Sa John 4. Sinira niya. At lumalakas tayo. Ang mga Kristiyano lumalakas, at lumalakas. Amen. Pag ang salita ng Diyos ay binabahagi niya sa kasama niya sa trabaho, sa kasama niya sa school, di ba? Kung gaano ka kadaldal, aping, idaldal mo ang Panginoong Jesus, become a witness for Christ. Amen? Amen. When you receive the power, let us become a witness to others. Amen. Kasi, mauupos ka, mapapagod ka sa buhay nito, mapapanghinaan ka, dahil ang lakas mo ay maging pagpapala sa iba. Gagamitin ka ng Panginoon at magiging pagpapala ka sa iba. Pagpapalain ka ng Panginoon at pagpapalain mo ang iba. Amen. Ganun po ang sequence. Kumakain ka, dahil tumatay ka rin, parang ganun. Hindi pwede kang kain ng kain lang dito sa church, may iimpatche po kayo dito. Kaya na-worn out kayo, kain kayo ng kain, hindi kayo tumatay. O hindi kayo nag-exert, hindi kayo gumagawa para sa Panginoon. Gusto nyo lang magpalakas dito. Anointing, aani mo anointing. Para saan? Masasayang lamang ito kung hindi nyo papagamit sa Panginoon. Amen. Sapagkat hawak ng Panginoon ang iyong buhay. Kaya't nais ng Panginoon na maging sensitibo sa banal na Espiritu sa pamagitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos upang sa gayon ay lumalim ang relasyon ninyo sa Panginoon na kung saan malaman nyo na ang lahat ng bagay ay sa espiritual. Lahat ng bagay sa espiritual. Naiintindihan nyo lamang kasi lumalalim kayo. When you dig deeper sa Lord. Kaya ayaw kayong palalimin ni Satanas eh. Huwag na, naku, okay na yan, diyan ka lang. Relax ka lang, naku, huwag kang gagaya sa kanila. Kasi mahuhukay nyo sila. Amen. Mahuhukay nyo yung Satanas. Amen. Kasi nandun siya sa ilalim. Yung magpapalalim, naunawaan niyo po? Amen. Nagpapalalim siya sa spiritual. Dahil spiritual ang si Satanas. Pag lumalalim ang kalaman mo sa spiritual, naiintindihan mo ang lahat ng bagay sa spiritual. Amen. Kaya, ang gusto niya, to stop you from knowing the spiritual world. Ha? Tama na yan. Masaya, di ba? Sarap sa feeling. Diyan ka lang. Huwag ka masyadong diyan, relax ka lang. Bata ka pa naman eh. Huwag ka muna maglingkod. Ay, bigay mo sa mga matatanda, madapit na mamatay. Sinaya mo lang yan. Yan ang mga katuwiran na bulong, di ba? Nabubulungan po ba kayang ganyan? Kung nagpapaniwala dyan sa pastor na nasa harap, dito to, fake yan. Ha? Maraming ganun bulong. Kaya, ninanakaw, may magnanakaw. Yes. Ha? Walang problema sa salita ng Diyos. Walang problema sa salita ng Diyos. Ang tanong, anong klaseng lupa ka? Amoy lupa ka na ba? O nasa tabing dagat, batuhan? Ano yun? Ano mga klaseng lupa yun? Dawaga, puro ka batinik. Sa tabing daan. No? Anong klaseng lupa ka? Mababaw ka ba o matabang lupa? Matabang lupa ka ba? Pakitingin ang katabi mo kung mataba. Georgie lang yata yung mataba eh. Ha? Anong klase ka? Ina-observe mo ba talaga ang salita ng Diyos? Binubungkal mo ang sarili mo, you make yourself ready. Ready for the word. Talagang binubungkal mo, yes Lord, I want to receive more. Excited ako Lord pag Sunday.
Atid ako, dala ang aking tithes and offering. Amen. I know, meron kang salita na ibababa sa akin. Yes. Pag tinaniman ako ng buto, ang buto, huwag niyong kainin. Tataniman, di ba? Tataniman ka. Tutubo itong salita ng Diyos sa akin. Amen. Palalaguin ko to, Lord, ang salita mo. Didiligan ko ng panalangin. Yes, Lord, ano man po narinig ko. Diligan ng panalangin. Ano ng salita ng Diyos? Magbabad. Ganun lang. That hayaan mong lumago ang salita ng Diyos sa iyo. Hintayin mong lumago. Lumago. Huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin. Lumago ang kapwa mo. Walang ganun. Hayaan mong diligan ng panalangin. Magpuri ka sa Panginoon. Amen. Kailangan po matanggal ang mga saan ba yan? Mga bago. Ang bago ay kailangan matanggal ang pagdadahilan na hindi kayang magbasa, no? Kayo po, lahat ba may Bible na? Amen. Ito po isang kasalanan, no? Mga bagay na, no? Talikuran lamang nyo at hingin ng tawad sa Panginoon ng Diyos ang mga ang kikilos sa atin. Siya ang kikilos sa atin. Basa-basa lang, sige lang. Basa-basa. Ayun ang ayaw ng Satanas sa inyo, magbasa kayo kasi tatalino nga kayo. Kaya yung maraming reliyon, ayaw na pagbasahin. Ang China po, gumagawa silang version nila. Na iba, inaano nila, Deuteronomy 4:2, ano sabi doon? Deuteronomy 4:2, pakiano? Binago po nila yung Bible. No, yung isa ron yung babatuhin ng yung Deuteronomy 4:2. Huwag ninyo itong daragdagan at ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Oo. Huwag niyong babawasan ng Bible. Ngayon, China po, binabawasan. Binabago. Yung may bumato ba sa'yo? Sinagot daw ni Jesus Christ. Binato rin ni Jesus Christ. Ako, makasalanan din. Walang tingnan mong blasphemy na yan. Si Jesus ang bumato dun sa babaeng walang bumato. Dahil makasalanan din daw siya. In China po, ino-convert. Ingat po kayo Magpakopya na kayo ng mga Bible dahil darating mga araw na ganyan. Naghahanda na po ang China sa mga end times. Mga Nepalites na yan. Sila po ay may maraming cloning na tao. Na sundalo na walang halangang kaluluwa. Ang alam lang ay bumaril ng bumaril, pumatay ng pumatay. Ingat po kayo, mga war freak yung mga yan. Kaya sa end times naman, pag-pray po natin na magka-World War III, na wala na po tayo. Amen? Naway kunin na tayo, magka-rapture na. Amen? Ma-rapture na. Huwag Amen. na kayo nagmamahal sa mundong ito. Nako. Ewan ko lang sa inyo. Busy pa kayo rito sa mundong ito. Mapapalaan nyo rito. Ang nakikita ko mga site nila, ganun. Ancient ruins yun, hindi naman yun mga picture nila, di ba? Natapyas na mga bundok, ang ganda na sa kanila. Wow! Nature! Puro damo. Nature, puro damo. Ano ba yan? May dikya pa. Pag lumangoy ka, may dikya. Ay! Nature. Pabulok na po itong mundong ito. Boracay nga Yung CR, lumalabas na puro sa dagat. Buti na control pa yung echas. Merong kumakalat yung basura. Yung katas ng CR, ang dami ng buildings saan pupunta yun? Sa dagat. Hindi nyo lang nakita yung mga mikrobyo, pero sa dagat pupunta noon. Sa dami, parami ng parami ang tao. Parami, panganak ng anak ng mga tao. Amen. Di ba? Parami na parami. Anong future nyo rito sa mundong ito? At only God for a new Jerusalem. Yan ang hinihintay natin. Amen. Ang langit na bayan na hinihintay na
Pinapangako ng Panginoon. Amen? Yes, amen. Are you excited for that? Amen. Dapat excited kayo doon. Hindi nag-aabang kayo dito. Nakatira rito puro demonyo. Gusto niyo pang pagandahin to. No. Lilipulin muna yung mga nakatira na yan. Pag nandyan pa yung mga demonyo nandyan sa paligid nyo, hindi kayo makakabuo ng maayos na gobyerno. Amen. Kala masawata sila lahat. At para masawata mo sila, World War III. Hindi mo sila makokontrol. Hindi mo nga makontrol yung sarili mo eh. Kontrolin mo ba buong Pilipinas? Sasakalin mo isa-isa yon. Naihibang ka na, kapatid. Parang gusto mo pang mag-stay dito at kontrolin sila lahat. Si Putin nga, hindi niya makontrol eh. Yung mga lupa eh. Kasi putik eh. Joke po yan. Mga kapatid, gising pa ba kayo? Ha? Baka nalilibang po kayo sa mundong ito. Let us save the humankind. Iligtas po natin sila isa-isa hanggat kaya natin magawa. Amen? Amen. Iligtas natin. Kahit pakainin niya, sinasabi ko nga sa inyo lagi, kahit pakainin sila ng pakainin araw-gabi, bigyan niyo sila ng unlimited food, unlimited house, tumila kayo sa, kahit anong gawin yung ibigay niyo sa kanila, kung ang kaluluwa nila ay papunta sa impyerno, sayang lang din. Hindi niyo sila maliligtas, kahit bigyan niyo sila ng pera. Ang pipiliin ng tao ay ang sarili niya. Sabi nga ng Panginoong Jesus, kahit mabuhay pa ang mga patay sa gitna nila, unless they turn away from their sins, hindi ko sila pagpapahingahin. Unless the Lord touch them. Pero, ikilos lang ang Panginoon sa kanila kung ipapanalangin niyo sila. Amen. And then you will disciple them. Amen. Hindi po yan nakukuha. Sa sobrang frustrated nyo, gusto nyo makuha sila lahat, ang buong mundo. Hindi nyo makukuha yan. Hindi nyo makukuha yan. Kahit maging presidente ka pa ng Pilipinas dito, hindi nyo sila makukuha. Dahil hanggat yung nagbabago ang puso, hindi magbabago ang gawi ng Amen. tao. Amen. Si Jesus Christ nga, nabuhay na. Binuhay na yung patay sa harapan nila. Pinapako pa rin siya. Si Jesus Christ nga, ang dami ng ginawang miracle. Kayo, hindi pa kayo si Jesus Christ. Gusto nyo sagipin sila, just one click lang ganon. Narrow is the gate that leads to life, and wide is the gate that leads to destruction. Kaunti lang po nakakasumpong, kaya wag po kayong pakampante. Talagang konti lang po maliligtas. Amen. Konti lang po ang maliligtas. Sinabi ng Panginoon, ipapangaral sa buong mundo. Hindi yan sinabing maliligtas ang buong mundo. Ipapangaral, then the end will come. And this is the time na papangaral po ang salita ng Diyos sa buong mundo. Amen. Don't stop preaching. Don't stop reaching them out. Huwag kayong titigil. Ipangaral na ipangaral ang salita ng Diyos sa sulok ng buong daigdig hanggang masagip sila. Kung ayaw nila, huwag nila. Ha? Kung ayaw mo, wag mo. Basta na ang trabaho mo, na i-preach mo ang gospel. Amen? Amen. Ng buong puso. Yun po ang trabaho natin. Yes. Ang pagliligtas, hindi mo na trabaho. Ang trabaho mo lang, to preach good news that the Lord, the Spirit of the Sovereign Lord is on us, because the Lord has anointed you to preach deliverance. Amen. Ang pagliligtas ay hindi ikaw. Kaya tigilan mo. Tigilan mo yan. Hindi ikaw magliligtas sa kanila. Huwag ka nang mangarap. Ang trabaho mo ay i-share ang gospel. I-preach. At hayaan mo makonvict sila ng Holy Spirit. Trabaho ng Holy Spirit, wag mong trabahuhin.
Huwag mong agawan ng trabaho ang Holy Spirit. Yan ang authority mo to preach. Deliverance sila. Kailangan mo unawa ng bawat sitong otoridad ng bawat isa ng lingkod ng Diyos. Ang Diyos na may hawak ng ating buhay. Siya makapangyarihan. Lahat ng problema at mga kaaway nasa paligid. Ngunit ang Panginoon ay nais tayong mahasa na otoridad natin, mga lingkod ng Diyos, na hindi tayo padalos-dalos sa ating mga desisyon. Hindi po tayo ginagawang biro. Ang inyong paglilingkod, maging seryoso kayo sa inyong paglilingkod. Kung saan nakikita ng Panginoon ng kanyang pagiging deboto. Kailangan deboto kayo. Nakakatuwa po ang pagiging deboto ng mga Katoliko. Pag-alay lakad nila, talaga naman, ang mga Nazareno, talaga naman, ang mga Pilipino, napaka-deboto. Pero sa kawalan, maging deboto nawa kayo sa deliverance, sa ministry na ito. Tuwan-tuwa po ang Panginoon sa mga deboto. Ang inyong devotion sa Kanya ay naway buong puso. Gusto ng Panginoon ng zealousness is good. Amen. But in the right perspective, kay Jesus nakatuon, nakapix ang eyes kay Jesus. Okay po yan. Kung deboto kayo dati sa reliyon nyo, gawin nyo rito kay Jesus, magtatagumpay kayo. Amen. Nais po ng Panginoon mahasa po tayo sa pagiging deboto. Kung kaya't magkaroon tayo ng mga pagkaunawa o hindi na. Yun nga, magkaroon po tayo ng pagbababa, diyan, maraming nga. Tanggal ang pagdadailan, maging babad. Kung kaya di raw po maunawaan, last na hindi makita agad ang atake sa spiritual sa tuwing isang lingkod ay hindi kilala ang Panginoon. Kapag hindi niya alam ang kanyang sarili, sapagkat malalaman lang ang isang lingkod ang kanyang katauhan o otoridad sa tuwing kilala niya ang kakayanan ng Panginoon at kung ang Panginoon ay buhay Panginoon sa buhay ng tao. Alam niyo, pag nararanasan niyo ang Panginoon, kilala niyo ang Panginoon, may relasyon kayo sa Panginoon, kaya niyong gamitin ang otoridad niyo. Amen. Hindi niyo kailangang tawagin pa si pastor. Kaya niyo yan. Amen? Amen. Same Spirit that Jesus raised from the dead lives in us. Amen. Kaya dapat po tayo ipanalangin bawat isa na maging malinis ang ating kaisipan, walang condemnation sa bagay na hindi po nila alam, kaya ang mga bagay-bagay. Amen.